David Amilit Street. Ito ay Recob Road, no? Recob Abraham Lincoln. So ayun ang Hildan na hotel, at sa likod po nito kanilang simbahan ng ating kapatid Seventh Day Adventist. May mga Hudyo po ay pupunta dito sa so itong hotel na ito, ibig sabihin po ay nagkaroon din po na sinagog sa loob. So ito yung Hildan, at ito po ang bungad o gate ng Seventh Day Adventist. Natin po kung makapasok po tayo. Patakihin natin. Saglitan ko lang po na walang ingay. Kung ano ba ito? Saan ang worship nila? Number 6. Ito. Ano tayo makita rito? Wala tayo makita. No? Saan ba ang church dito? Wala sa church. Wala akong makita rito. House lang. So siguro itong malaking bahay. Wala akong makita. House lang ito. Pero sa mapa, nagkaroon doon. Ano namang pangalan dito? House lang naman ito. Dito po siguro sa kabila nito. Ito tama po, hindi na po ako papasok. Ito Bible study, ano po, no? Bible study. In Jerusalem every Shabbat. Bible study 10 o'clock. Worship 11:30. Everyone is welcome. So yun po, no, ang kanilang chief day, no? Number 6. So welcome po ang lahat, no? So hindi po ito sinagoga, ano po, no? Tama po ang mapa, at sa gilid pala po, akala ko papasok po. So yun po, no? Yan, hello mga kapanalig ko, no? Ang topic natin for today, ano ba ang true church? Seventh-day Adventist o Roman Catholic Church? Maganda po na dapat alam natin yung ating mga kinaaaniban, no? Basic lang ang ating ilalatag for today kasi magko-concentrate tayo sa Seventh-day Adventist Church. Concentrate tayo doon para hindi masyadong mabigat din sa mga kabataan na nanonood sa presentations ko, no? At merong isang kapanalig ng Katoliko na nagpunta ng Jerusalem. May video ako noon.
no, mamaya papakita ko, meron kapanalig nating Katoliko na nagpunta ng Jerusalem at tinignan nila kung ano ang church na umiiral sa Jerusalem. At sa kanyang paglibot-libot doon sa Jerusalem, may nakita siyang Seventh-day Adventist Church doon sa Jerusalem, kaso naka-apartment lang. No? Naka-apartment lang. Ang lakas ng loob sabihin ni Denmar Santiago na malaking sulpot ang Catholic Church. Pero nang pumunta po doon sa Jerusalem, naka-apartment ng Seventh-day Adventist Church. Kapag ikaw ay true church, kapag ang church mo ay lehitimong tatag ni Kristo, bakit ka naka-apartment? Sa mismong bayan ni Kristo ang Jerusalem. Hindi po ba dapat naka-expose ang simbahan nila? Hindi ba dapat ang simbahan ng Seventh-day Adventist Church sa Jerusalem dapat naka-expose yon? Kung gaanong nagkalat ang mga churches ng Seventh-day Adventist sa Pilipinas, dapat ganun din sa Jerusalem. At eto pa, no, hindi nag-iisip si Denmar Santiago na ang bilang ng Seventh-day Adventist sa Pilipinas ay napakaliit lang. Hindi siya dapat umaatake sa mga iba't ibang Protestant. Actually, nakausap ko, hindi lang mga CFD. Nakausap ko yung ibang mga Protestant denominations, yung End Times, yung mga born-again Christians. Kasi nasa platform ako ng Debaters Convention. Doon ako sa platform na yon at binibigyan nga nila ako ng anong tawag ba doon? Yung maglalatag ka, sarili mong content, ilalatag mo doon sa DevCon. Yon, binibigyan nila ako ng ganon. Tapos, nag-usap-usap kami, gano'n na pala, no? Ang dami palang hindi. Akala ko, Catholic lang yung ginaganyan niya. Halos lahat ng even mga Protestant denominations, ginaganyan niya. Pinag-aaway-away niya. Hindi niya naisip na ang Seventh-day Adventist sa Pilipinas, mababa lang ang bilang. Mababa lang ang bilang. Hindi siya naghihinay-hinay. Hindi siya nag-iisip na paano kapag ang RCC, ang INC, ang MCGI, ang End Times, ang Born Again, ay magtulong-tulungan yan, naggibain ng Seventh-day Adventist, paano pa babangon yan? Sa dami ng mga tao na na-offend kay Denmar Santiago, paano pa sila makakaakay? Kasi mali yung way niya. Ngayon, ang pinag-aaway niya, si Kuya Melchor Manalili at saka si Father Darwin Gitgano, tama ba yun? Tapos pinagsasabong niya din si Kuya Melchor Manalili at saka si Kuya Jando Alabado, tama ba yung ganon? Kapag nagkaroon siya ng debate sa mga Katoliko, dun lang siya mag-stick sa aral. Huwag niya pag-aaway-awayin yung mga Katoliko, ganun din sa mga iba't ibang denominations, huwag niya pag-aaway-awayin yung magkakapanalig. Kasi kapag once na kasi dito, lalo na dito tayo sa Pilipinas, kapag naging mababa ang tingin sa'yo ng mga Pilipino, kahit bumangon ka pa, hindi ka na paniniwalaan, ganyan ang Pilipino. Ang Pilipino ay matandain. Kapag once na nasira ka at hindi siya nag-iingat, nasira siya sa mga Pilipino, mahihirapan yan na bumangon, lalo na kapag kunyari, umalis siya sa SDA, sumali siya sa ibang mga denominations, baka hindi pa siya tanggapin. Baka for the first time in history, makasaksi ako na isang tao binan ng mga Protestante. Hindi na tinanggap. Kaya, ang kulit ni Mabi. Kaya napaka seryoso ng ng ugaling pinapakita niya kasi nadadamay din yung mga matitinong SDA debaters.
Siyempre madadamay yan kung anong klaseng kaanib meron ka. Madadamay din yung ibang mga debaters niyan. Ano yan eh? Tawag na ito? Para yung kadena, ano yan, magkakakonect yan. Kaya kapag nasira ang isa, damay-damay lahat. No? Imbis na mag-focus siya sa pagtuturo, mag-focus siya sa pangangaral, kasi yung bago pa lang siya sa SDA. Denmar Santiago, bago ka pa lang sa SDA. Maghinay-hinay ka. Huwag kang masyadong malunod sa atensyon ng mga tao. Dahil lilipas din yan. Huwag kang masyadong malunod na feeling mo sikat ka. Na feeling mo lahat, buong Pilipinas pinag-uusapan ka dahil na-expose ka kila Kuya Raymond Cada, kila Kuya Fernando Camacho. Iba sila. Si Kuya Fernando Camacho, hindi mo kaugali. Si Kuya Raymond Cada ng SDA, hindi mo kaugali. Iba sila mag-deliver ng ng doktrina ng SDA, pero ikaw, Denmar Santiago, kakaiba ka. Hindi magtatagal yung yung ningning mo. Hindi ka nga umubra sa Katoliko eh. Kaya nga minsan iniisip ko mga kapanalig na hindi naman niya talaga gusto mag-Katoliko, kumuha lang yan ng information sa atin kung paano sisiraan yung mga CFD. No, kasi ganyan ang ginawa niya sa INC. Nung pumasok siya sa INC, kumuha siya ng information, tapos tumalo ng Katoliko. Nag-Katoliko yan eh, after niya mag-INC. Siniraan niya na siniraan yung mga INC. Tapos nung nag-Katoliko naman siya, no, at siya ay dating SDA naman, siniraan naman niya ng siniraan din ng mga SDA. Diba? Siniraan niya ng siniraan yung mga SDA naman ngayon sa Katoliko. Ngayon naman nag-Katoliko siya at umalis siya, bumalik siya ng SDA. Katoliko naman ngayon yung sinisiraan niya. Diba? Imagine, isipin natin, no, ang behavior niya. Umalis sa INC, siniraan ng INC. Doon sa SDA. No? Nag-SDA siya, siniraan niya INC. After SDA, nag-Katoliko siya, siniraan naman niya SDA at INC sa Catholic. Yung umalis naman ngayon siya sa Catholic, nag-SDA siya, siniraan naman niya ngayon yung Catholic at saka INC. At kapag yung mukha na yan ni Denmar, na masyado siyang na-expose sa ganyang pag-uugali niya, baka hindi na siya kunin. Baka hindi na siya kunin pa ng mga ibang denominations. At kung sakali man babalik yan ng Katoliko, if ever, wala na siyang boses. Sino pang makikinig sa kanya sa bigat ng mga salita at paratang na ibinabato niya sa mga dati niyang napasukan? Siyempre matatakot na sa kanya yung mga yan. Kapag bumalik siya ng INC, anong iisipin agad ng INC? Ay pag pumasok to sa atin, alam na natin gagawin niya. Pag umalis niya dito, sisiraan tayo. Ganon din tayong mga Katoliko, nagmarka na siya sa atin. Ay kapag bumalik yan sa Katoliko, alam na natin gagawin niya, sisiraan niya Katoliko. Ganon din sa SDA, kapag umalis pa siya dyan, yun ang iisipin na rin sa kanya ng SDA. Umalis si Denmar dito, sinisiraan SDA. Sino pa ang tatanggap sa kanya? Matotroma sa ganong klaseng ugali. Hindi na aral eh. Hindi ko po nakikita sa kanya yung aral ng SDA. Hindi kasi, hindi naman ganyan si Kuya Fernando Camacho. Hindi rin ganyan si Kuya Raymond Cada. Si Kuya Raymond Cada na SDA, mabait yon. Kapag siya nagpe-presentations, lalo na kalaban niya ang mga INC, naiintindihan mo yung point eh. Even yung mga chapters and verses na nilalatag ni Kuya Raymond Cada, naiintindihan mo pag kalaban niya INC. Ganon din si Kuya Fernando Camacho, pag may kalabang iba, maiintindihan mo. Parang, eto yung aral ng SDA. Ayun yung talagang on point sila. Hindi katulad kasi kay Denmar, hindi aral yung bit-bit. Hindi aral yung dala-dala niya sa SDA. Kasi ang lagi niya sinasabi, naghahamon si Kuya Jando kay Melchor Manalili, o si Kuya Melchor Manalili, hahamonin si Father Darwin Gitgano. Yan ba yung aral ng SDA? Hindi ba hindi? Kapag ikaw ay maglalatag ng presentations, lalo na kapag after debate, di ba meron kang hindi matanggap sa presentations ng kalaban mo, at gusto mong linawin sa tao, hindi mo kinakailangan ma-personal attack.
kinakailangan mong ilatag lang doon yung point mo kasi ako nagla-live debate din ako. Pero ganun pa man, kahit na ako ay nagla-live debate, hindi ko naman nilait yung mga nakalaban ko. Hindi, nag-ano ba ako, nagpaliwanag ba ako sa inyo na, ay, eto yung point ko dun sa nakalaban ko. Hindi, hinahayaan ko. Bakit? Kasi, hinahayaan ko na ang tao ang mag-judge. Sila naman na nakakakita, sila naman na nakakarinig eh. Sila naman na nagsasabi kung kahit papaano ba na ipanalo ko yung presentations ko o hindi. I let these people judge me kung paano ako lumaban ng live debate. Hindi mo kailangan pang himay-himayin pa sa tao tapos kasama yung personal attack kasi napaka-OA na. Ang OA mo, Denmar Santiago, sa totoo lang, ang OA mo. Napaka-OA na. Hindi na aral yung nakukuha ng mga tao sa'yo, kundi mga bashing, actually it's nonsense. Sabi nga sa akin ng mga Protestants na debater, no, mga elders yun sabi sa akin, Sanrio, hindi ko nga alam why the Catholic Church pinapatulan si Denmar Santiago, ang cheap. To be honest, ang cheap Sanrio. Dapat hindi nyo na pinapatulan yan. Mga ano yon, Protestant debaters yon. Ganon kababa na yung tingin sa kanya. Kahit ng mga Protestant debater, lagi akong kinakausap. Actually, kahapon nga lang, nag-video call kami. Hindi ko na kailangan pang magsalita, sila na mismo yung nagsasabi sa akin. Ganon. Ultimo yung mga kapwa debaters niya, ang baba ng tingin sa kanya. At yun yung nakakabahala kapag nawalan ka na ng kredibilidad sa mga kapwa mo debatista. Kapag mababa na tingin sa'yo, ibig sabihin nun wala ka ng credibility. Kumbaga wala ka ng boses, wala kang kalidad. Kasi yung quality mo naman bilang isang debater, magbabase yan sa followers, sa views, at sa mga Protestants na nakapaligid sa'yo kung nire-respeto ka pa. Kasi in fairness naman, no, kapag ako naman din ang nagsasalita sa mga Protestant debaters, nakikinig din naman sila sa akin, kinukuha naman din nila yung advice ko o yung opinion ko regarding dun sa pinag-uusapan. Actually, yung may hawak ng ABM, yung Adventist Biblical Ministry, si Kuya Rocky Tulog, no, yan ang may hawak ng SDA. Nagkaka-chat kami. Tinatawagan ako. Binigay pa sa akin yung personal number niya. O Sanrio, if you need something, sabihan mo lang ako. Doktor yon, tuting. Every time na nagkakaroon ako ng laban, ng live debate, Sanrio, congratulations, great job. Even yung mga kilala na Catholic defender, nag-o-open sa akin yung mga Katoliko, Sanrio, proud na proud sa iyo si ganito. Proud na proud sa iyo si ganyan, nakakatuwa. Nag-uusap-usap kami, Sanrio, sa video call, proud na proud kami sa iyo. Yung mga Protestant, even the Protestants. Sanrio, grabe ka talaga. Kapag napapanood namin yung live debate mo, natatawa kami sa iyo. Ganon yung kahit papaano, tinitignan ka bilang may kredibilidad sa pagtatanggol sa pananampalataya, pero sa kanya lahat ng naririnig ko sa mga debaters, lahat negatibo. Ang lagi na lang sinasabi sa akin nila, wala yang credibility, Sanrio. Huwag mong pagpapapansinin niya. Kulang na nga lang, tawagin siyang mongoloid. Totoo po, Denmar Santiago, kulang na lang tawagin kang mongoloid kasi ang OA masyado ng pagpapapansin mo. Hindi na siya normal, hindi na siya masasabing matino yung utak. Para kang merong mental disabilities. Para kang may mental health problem na lahat ng pinupuntahan mo laging may gulo. Ultimo yung mga iba't ibang Protestants pinag-aaway-away mo. Maawa ka sa mga ibang debaters ng SDA. Madadamay sila. Pag nabash ka
ng iba't ibang mga Protestant, ang gagawin ng mga Protestant dyan, aaralin yung stand ng SDA, di sabay-sabay magbobombahan yan. Ang target aral ng SDA, ilan na lang ba ang debaters ng SDA? Kokonti na lang kayo. Kasi konti lang naman talaga yung bilang dito ng SDA. Ang malaking bilang dito na Protestant, Iglesia ni Cristo talaga. Tapos, medyo humahapyaw-hapyaw na yung mga born again. Konti na lang kayo, wala pa yata kayong 1,000 dito eh. O wala pa yata kayong 100,000 sa Pilipinas. O ilan na lang ba natitira ninyong live debaters or yung online debaters? Konti na lang. Tapos ipapahiya mo pa yung mga natitirang defender ng SDA. Paano nila poprotektahan yung doktrina ng SDA? Kung sa dami ba naman ng kalaban mo, Denmar Santiago, matuto kang mag-isip. Maging sensitive ka dun sa mga kapanalig mo din. Mahihirapan din silang magdepensa, kagagawan mo. Mali kasi yung pamamaraan mo. Mali yung way mo kung paano mo poprotektahan ang SDA. Kaya imbis na may maniwala sa SDA, lalo yang mag-aalisan. Imbis na may maniwala sa SDA, lalo silang madidisappoint. Hindi dahil sa aral, kundi dahil sa ginagawa mo, Denmar Santiago. Siyempre madidismaya, silbit kayo ito si Denmar. Di ba? Tapos makikita niya lahat negative comments sa'yo, Denmar Santiago. Madidisappoint sila, hindi dun sa aral sa'yo. Tapos, sa tingin mo, sa tingin mo, sa oras na to, hanggang kailan tatagal yang sinasabi mong sikat ka? Hanggang kailan mo mapapanindigan yang pangalan mo na maugo ngayon? Nag-start ako ng pagdedepensa sa simbahan at pag-aaral 2021. Medyo natanggap-tanggap ako ng mga defender ng Catholic Church pero hindi pa ako ganon kagaling 2022. Tuluyan kong kahit papaano unti-unting nalalaman ang traditions ng Catholic Church 2023, last year. Diyan ako naglatag ng mga traditions talaga ng bonggang-bongga. Ngayong 2024, eto na ako ngayon. Talagang confident na ako na marunong na akong magsalita kahit na paano ba to, hindi ako natotorete. Kasi 2023 nang kinuha ako ni Kuya Jando sa page niya. 2023 nang lumaban ako sa punto por punto. 2023 na nakilala ko din yung mga defenders ng punto por punto. Diyan nag-start yan ako Yung kinuha ko ni Kuya Jando last year lang. Pero 2022, papasok pa lang ako niyan sa pag-aaral kung paano ko aalamin yung doctrines ng Catholic Church 2022. 2021, yan yung nababash pa ako na sa mga organizations Catholic kasi nga, syempre, yung itsura ko, medyo na-culture shock yata yung mga Katoliko na si Sanrio, yung itsura, tapos nagde-debate. Actually, written pa lang ako noon. Noong 2022, dyan pa lang ako tinuturuan ng mga style, ng mga strategies, kung paano ka magbibitaw ng salita sa mga debate. Yan yung yung mga times na nagsusulat ako at binabasa ko pa kung anong sasabihin ko sa debate. 2023 lang ako kahit papaano medyo naging stable dahil na pwersa nga akong mag-aral dahil kinuha na ako ni Kuya Jando na, Sanrio, try mo naman dito sa page ko. Aksidente pa yon. Aksidente pa yung pagkakaano ko sa page. Yan din yung kay Umbaw. Lumaban ako sa punto por punto. Diba? Ang dami ko rin naging laban nung 2023 ng live debate. 2024, eto pa lang. Dito pa lang ako nag-aaral kung paano ko i-analyze naman yung mga references ng kalaban ko patungkol sa Catholic Church na galing sa Catholic din. Doon pa lang ako nag-aaral kung paano ko kokontrolin naman yung emosyon ko pag naiinis ako sa sulpot. Eto naman yung 2024, doon naman ako nakafocus. Kung paano ako magde-deliver ng mga salita nang hindi ako basta-basta nadidistract. Na on point pa din ako.
Yun yung 2024. Can you imagine, from 2021 up to 2024, hindi ganon kadali na magpe-present ka sa social media kasi hindi naman lahat ng tao tatanggapin ka. Kailan lang ba ako tinanggap ng tao? 2023. 2022, ang mga nanonood lang sa akin yan, marami na yung 5. O, 2022 5. Nakaranas lang naman ako ng mga matataas na views 2023. Hindi ganun kadali na maglatag ka ng presentations mo at dahil iniisip mong sikat ka, paniniwalaan ka kaagad ng mga tao. No. Lagi yan nilalakipan ng karanasan. Hindi yan pwede na feeling mo dahil in-interview ka ni Kuya Fernando Camacho, feeling mo dahil in-interview ka ni Kuya Raymond Kada, feeling mo yung level nila, level mo na iba. Hindi. Yung standards ni Kuya Wendell Talibong, yung standards ni Kuya Jando, yung standards ni Father Darwin Gitgano, hindi naman dahil sa nandito ako sa page na to, magkaka-level kami, hindi. Yung mga standards at quality nila bilang mga Katoliko, pinaghirapan nila yun. Hindi porket nandito ako, ibig sabihin magkaka-level ko na sila, hindi. Pinaghihirapan yan. Kaya, Denmar Santiago, hindi porket ini-interview ka ni Kuya Fernando Camacho, magka-level na kayo, no. Iba pa rin ang standards ni Kuya Fernando Camacho. Hindi porket in-interview ka ni Kuya Raymond Kada, magka-level na kayo, no. Iba pa rin yung ano nun, yung standards nun. Magkakaiba ang mga debaters ng talino. Paano? Na-interview ka kunyari ni Kuya Raymond Kada, na-interview ka ni Kuya Camacho, wala ka naman neto. Maaga ka mabubuwal. Ito ang kailangan mo. Ang nangyayari kasi sa iyo, Denmar Santiago, putak ka ng putak, talak ka ng talak. Sa kakatalak mo, kakaputak mo. Hindi mo naisip na mag-aral. Mag-aral ka muna. Hindi yung putak ka ng putak, talak ka ng talak sa social media. Tapos yung binubuga pa ng bunganga mo, masamang hangin, utot. Hindi siya tinatanggap ng tao. Tignan nyo si Kuya Fernando Camacho, pag lumalaban kahit papano pinanonood, tinatanggap ng tao. Si Kuya Raymond Kada, pag nagla-live o nagbibigay ng comment sa INC, pinanonood kasi tinatanggap ng tao. Tignan mo nga yung sayo, Denmar. Kung hindi ka pa kakapit kay Kuya Fernando Camacho, kung hindi ka pa kakapit kay Kuya Raymond Kada, walang manonood sa'yo. Yun yung totoo doon. Kung ikaw talaga ay may kalidad na debater at feeling mo dekalibre ka ng SDA, try mong mag-isa, mag-live ka, tingnan natin kung may manonood sa'yo. Kasi dun mo makikita yung kalidad mo eh. Kung may nanonood ba sa'yo pag nagsasalita ka. At kung may nagtatanggol sa'yo. Ilang post ang ginawa ko sa'yo, sino nagtanggol sa'yo, meron ba? Nakatago ka lang kapag ako nagsasalita. Bakit? Nanginginig ka sa takot. Ako, kapag ako nabash, ang daming Katolikong nagmamahal sa akin, hindi ako pwedeng pitik-pitikin. Magagalit ang mga mga kaibigan kong Katoliko. O kapag ako, inaatake ako ng sulpot, kahit edit nga lang sa mukha ko, galit na yung mga Katoliko. Kasi alam nila ako kilala nila ako. Kung anong klaseng Katoliko ako. Ikaw, Denmar, ilang beses kitang hinamon ng True Church, lumaban ka ba? Hindi. Kaya wag mo sisiraan yung Katoliko, wag mo pag-aaway-awayin yung mga yung mga magkakapanalig. Yun ang mali. Focus ka lang, concentrate ka lang dun sa aral ng SDA. Kumalma ka. Wag kang masyadong nagmamadali. Wag mong masyadong madaliin na sumikat, na makilala. Lahat ng bagay ay nasa proseso. Hindi yan minamadali. Hindi yan na parang dahil pinag-uusapan ka ng mga Protestant and including the Catholic Church, sasamantalahin ko na kasi sikat ako ngayon. No. Hindi yan minamadali. May proseso yan. Dahan-dahan ka lang. Huwag kang masyadong hyper. Huwag kang masyadong mainit. Dahan-dahanin mo yung pagiging SDA mo kasi kapapasok mo lang dyan. Hilaw na hilaw ka pa, Denmar.
Ako nga from 2021 up to now 2024, hindi pa ako hinog. Yung faith ko, minsan, hindi ako nagda-doubt sa aral pero yung minsan yung emosyon ko, kapag nadidisappoint ako, nagkakaroon pa rin ako ng doubt na grabe naman tong mga Katolikong to, sa dami ng ginawa kong pagtatanggol sa simbahan, eto pa rin yung nakikita nila sa akin, kapintasan ko. Hindi na nakikita ng ibang Katoliko yung hirap ko sa pag-aaral, basta ang alam lang nila, pipintasan nila ako. Minsan ganun ako mag-isip, bakit 2021 lang ako nag-aral? Hindi pa ako ganun ka-matured to think. Halos magkasakit-sakit na ako sa pag-aaral, pero kulang na kulang pa din. Yung kaalaman ko bilang Katoliko, hilaw na hilaw pa din ako. Ikaw, kakapasok mo lang last year ng SDA. Huwag kang magpadalos-dalos, yan ang mai-advise ko sa'yo. Tignan mo, ngayon, nagsalita na si Kuya Melchor Manalili, gusto kang labanan. Nagsalita na rin si Kuya Alvin Gitamondo, nakakalampag mo na Denmark. Huwag mong gisingin ang mga Catholic defender na magagaling. Dahil kapag yan nagsalita sa'yo, ewan ko na lang. Si Kuya Alvin Gitamondo, nakakalampag na, nakakarating na sa kanya issue mo. Kuya Melchor Manalili lalo, isa pa yan, dragon yan. Nakakarating na sa issue mo. Sa mga kilala na written debater, nakakarating na issue mo. Sa Russia TV, sa Debaters Convention, ultimo kila Kuya Nash Benavides na may hawak ng platform sa TikTok, alam na rin lahat ng issue mo. Huwag mong antayin na yung mga Katolikong magagaling, magsama-sama at hamunin ka. Yan ang magpapabagsak sa'yo. Tandaan mo, Denmar. Ang viewers ng SDA ay kumukuha sa pinakamalaking bahagi sa Katoliko dahil Katoliko pinakamalaki sa Pilipinas. Kaya pinanonood ang protestante pag Katoliko kalaban dahil mas malaki ang bilang ng Katoliko. Tatandaan mo yan. Nagiging mataas ang views ng mga Protestant pag lumalaban sa Katoliko dahil maraming Katolikong nanonood. Pero tignan ninyo ang views ng mga Protestant to Protestant. Tignan nyo ang views. Mababa lang. Kahit yung mga content creator ng mga Protestant, bakit malalaki yung views nyo? Dahil sa Katolikong nagre-react. Dahil sa mga Katoliko na hindi pumapayag na ganun-ganun ninyo ang simbahan, kaya matataas ang views ng mga Protestant because of the Catholic Church. Hindi yan dahil sa sekta nyo na sumusuporta sa inyo, hindi. Kahit din sa akin, bakit mataas ang views ko? Dahil sa mga Katolikong sumusuporta sa akin. Nandoon na rin siguro yung iba't ibang mga Protestant denominations na nanonood. Pero malaking bahagi, tandaan ninyo, sa social media, mga Katoliko, kaya huwag nyo babanggain ng simbahan. Baka pag hindi kayo pinanood ng mga Katoliko, ngumangay ang mga platform ninyo. Nganga yan. Denmar, nganga ka. Pag ang mga Katoliko, tuluyang nasira yung kredibilidad mo sa simbahang Katolika sa pinaggagawa mo, nganga ka, kahit tumalak ka pa ng tumalak, hindi ka pakikinggan. Sabi nga sa akin ng mga ibang mga Katoliko Diyos ko yun, nakita ko pa lang yung video na wala na ako ng gana. Nag-unfollow nga ako di ba? Wala kang makukuwang followers, wala kang makukuwang viewers pag inaatake mo ng inaatake simbahan. Hanggang sa makasanayan na lang na ganyan ang ugali mo at mawalan ka na ng credibility. Hanggang sa hindi ka na panoorin, wala nang manood sa'yo, wala ka nang ibibida. Diyan tuluyan babagsak ang pangalan mo, Denmar, kaya magdahan-dahan ka. Dahil si Kuya Fernando Camacho at si Kuya Raymond Cada, tignan mo, hindi nila way yung way mo. Iba yung ugali nila sa'yo. Ganyan ba ka-agresibo si Kuya Fernando Camacho? Nagsabi ba yan si Kuya Fernando Camacho, ikaw Melchor Manalili o ikaw Darwin Gitgano ka, o ikaw Jando ka? Hindi. Nagko-comment si Kuya Fernando Camacho, aral lang. Kaya marami siyang views kasi interesado rin yung mga Katoliko tsaka yung mga SDA kung ano yung pinag-uusapan. Ganon din si Kuya Raymond Cada, pinagtanggol pa ako.
O, ikaw, RMG Aguila, si Sanrio, ginaganya mo, nilalait mong bakla-bakla, hindi mo naman pala kayang labanan. Tignan mo views ni Kuya Raymond Kada, kalahating milyon. O, kalahating milyon nung pinagtanggol ako ni Kuya Raymond Kada. Bakit? Kasi interesting. Interesting na, ay, ganito pala sa SDA, kahit tayong mga Katoliko, ganito pala ng SDA, may mababait pala. O, tulad ng SDA. O, ang taas na rin ng views. Nagpasalamat naman sa akin. O, Sanrio, thank you. Kahit Katoliko ka, na-appreciate mo kaming mga SDA. Ganun yon. Pero yung pag-away-awayin mo na mga Katoliko, hindi yan ginawa ng mga debater talaga ng SDA. Bakit nakakasira ng image yan? Sa tingin mo ba, porket feeling mo, pinag-uusapan ka ngayon, tingin mo tatagal yan, hindi yan tatagal. Ngayon, kasi kakaiba. Pero kapag nakasanayan ng tao na ganyan ang ugali mo, wala ka nang makukuwang suporta. Sino pang susuporta sa'yo? Hanggang sa kahit nang umalngal ka, nang umalngal dyan, wala nang pakialam sa'yo mga tao. Bakit? Kasi ang dala-dala mo, Denmar Santiago, hatred. Puro pakikipag-away. Tapos sasabihan mo pa ang Catholic Church malaking sulpot. Talaga ba? Malaking sulpot ang Katoliko? Sure ka? Imposible na maging malaking sulpot ang Catholic Church kasi merong isang Katoliko na nakatira na nasa Jerusalem na ipinakita ang video na ang Seventh-day Adventist Church sa Jerusalem ay naka-apartment. Kailan naging apartment ang church? Sige nga, Denmar Santiago, kailan naging apartment ang church? Okay. Dito tayo, gagamit tayo ng references ng Seventh-day Adventist. BBC, Religions, Christianity, Seventh-day Adventist. Ano ang sinabi nito? Ano ang Seventh-day Adventist? The Seventh-day Adventist Church is a millennialist Protestant Christian denomination that was founded in the 1860s in the United States of America. The name Seventh-day Adventist is based on the church observance of the biblical Sabbath on Saturday, the seventh day of the week. So malinaw dito sa BBC Religions Christianity Seventh-day Adventist, no? Yung Seventh-day Adventist Church is a millennialist Protestant Christian denomination. Yan ang dahilan kung bakit kayo naka-apartment sa bayan ng Jerusalem. Kung bakit hindi naka-expose ang churches ng Seventh-day Adventist sa bayan ng Jerusalem, kasi kayo ay isang millennialist Protestant Christian denomination. Sa madaling salita, protestante. Lahat ng protestante na nasa Jerusalem naka-apartment, including the Iglesia ni Cristo founded by Felix Manalo. Hindi kayo pwedeng magpa-construct ng mga simbahan nyo doon. Makukulong kayo. Ipinagbabawal ang sect registration sa Jerusalem. Mahigpit yang pinagbabawal. Kaya paano mong masasabing malaking sulpot ang Catholic Church, Denmar Santiago? Naka-apartment kayo sa Jerusalem. Sino ba yung malaking sulpot, mga kapanalig? Ang Catholic Church na naka-expose ang magaganda nating simbahan doon, mga heritage churches. Naka-expose sa Jerusalem? O ang Seventh-day Adventist Church, sabi ni Denmar, na sila daw ay true church na naka-apartment. Ano ba yung may mas malalim na kredibilidad at dignidad pagdating sa pagkilala na ikaw ay tatag ni Kristo? Yung naka-apartment sa Jerusalem o yung simbahan ng Katolikong naka-expose? Ang daming mga doon, may mga mosaic tayo doon. Maraming mga arts.
Oh, yung Sepulchre Church. Nandoon yung yung Tomb of Jesus Christ, ginawa ding mga simbahan. Sino ba ang may valid at legitimacy sa pagkiklaim ng true church pagdating sa Seventh-day Adventist Denmar Santiago? Kayo na naka-apartment sa Jerusalem o kaming mga Katoliko na naka-expose ang aming mga Christian churches sa Jerusalem na dinadayo ng milyong-milyong tao taon-taon? Sige. Sabihin mo ngayon na malaking sulpot ang Roman Catholic Church. Sino ang mas may kredibilidad? Ang Katolikong nasa Jerusalem o ang SDA na nasa Jerusalem pero naka-apartment kayo? Huwag kang magsasalita ng ganyan. Huwag kang magsasalita ng ganyan, lalo na sa debate. Okay. Dito tayo. SDA ulit. Sino ang nagpasimula ng Seventh-day Adventist? Sino nagpasimula, Denmar, ng Seventh-day Adventist? Gagamit tayo ng www.britannica.com. Etong Britannica.com ay ginagamit ng mga scholars, ng mga college students, ng iba't ibang mga university. Ginagamit nilang standard references ang Britannica.com. So, dito tayo sa www.britannica.com. Sino ang nagpasimula ng Seventh-day Adventist? Ang sabi rito, Ellen Gold Harmon White, no? Or ni Ellen Gold Harmon. She was born on November 26, 1827, Gorham, Maine, United States of America. And she died in July 16, 1915 at St. Helena, California. See? St. Helena pa. Santo pa ng Katoliko. St. Helena, dun pa siya namatay. O wag yung sabihin, tong St. Helena na to. Seventh-day Adventist yan. Hindi pa sinisilang si Ellen G. White ang bawat bansa sa iba't ibang daigdig. Ang bawat bansa dyan, yung mga lugar, yung mga locations dyan, pinangalan sa mga santo. Kaya nga may lokal ng Santo Niño ang INC. O, 'di ba? Lokal ng Holy Family. Kasi hindi pa umuusbong ang mga protestante, yung mga Kristiyanong Katolikong bansa, ipinangalan nila ang kanilang mga lugar sa mga santo ng mga Katoliko. Kaya kung iisipin natin, Ellen G. White died in Gorham, Maine, United States of America, ng July 16, 1915, St. Helena, California. Santo pa ng Katoliko. Oh. Okay. Ellen Gold Harmon White is an American. Ellen Gold Harmon White is an American religious leader who was one of the founders of the Seventh-day Adventist or SDA Church, and whose prophecies and other guidance were central to that denomination's early growth. Malinaw ang sabi sa www.britannica.com na si Ellen G. White ay isa sa mga founders. Kailan binigyan ng authority ang mga babae na mamuno sa iglesia? Doon pa lang palpak na eh. Hindi naman pwede yung sabing mali Britannica. Britannica.com. Ang sabi dito sa Britannica.com, Ellen Gold Harmon White is an American religious leader who was one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. Isa sa founder ng SDA. Kailan binigyan ng karapatan ang babaeng mamuno? Founder nyo, babae. Founder ng Catholic Church, lalaki, si Kristo. Sino ngayon ang may mas malaking sulpot sa atin? Ang Seventh-day Adventist Church na ang isa sa founder nyo, babae?
O kaming mga Katoliko na ang founder namin si Kristo, obviously naman sa Jerusalem. Obviously naman sa Jerusalem, naka-expose simbahan namin. Bakit kayo naka-apartment, SDA? Kung kayo ay tatag ni Christ, bakit naka-apartment kayo sa Jerusalem? Kung kami malaking sulpot, bakit naka-expose kami sa Jerusalem? Nandoon ang mga simbahan namin, malalaki. Oh, yung mga Hudyo pa nagpapaliwanag ng history doon. Yung mga Hudyo pa mismo nag-aalaga ng mga simbahan ng Katoliko doon sa ano. Yung mga Hudyo. Sinong Hudyo ang nag-aalaga ng SDA Church sa Jerusalem? Meron ba? Meron bang Hudyo na nag-aalaga ng Seventh-day Adventist Church sa Jerusalem? Wala. Paano nga alagaan? Naka-apartment kayo. Bakit kayo naka-apartment? Kailangan nyong magtago. Bawal kasi ang protestante doon. Makukulong kayo. Yun ang isa sa batas ng Jerusalem, ng Israel. Oh, kayo pala tatag ni Christ. Bakit kayo naka-apartment? Kami malaking sulpot, tapos yung simbahan namin naka-expose doon sa Jerusalem. Sino ngayon ang sulpot sa atin? Denmar Santiago. Ang SDA Church na naka-apartment o ang Roman Catholic Church na naka-expose ang aming mga simbahan. Nakakahiya naman. Hiyang-hiya naman ako. Kami yung naka-expose sa simbahan. Simbahan namin nagkalat sa Jerusalem, kami pasulpot. Tapos kayong Seventh-day Adventist Church, kayo yung naka-apartment sa Jerusalem, kayo True Church. Kailan naging True Church ang apartment? Kailan naging church ang apartment? Ang apartment, inuupahan. Oh, ibig sabihin yung mga nakatira rito sa Pilipinas sa apartment, tatawagin naming church yun? So kapag pupunta ako sa kaibigan ko na nakatira sa apartment, sabi ko, sang church ka nakatira? Ganun ba? Iba ang church, iba ang apartment. Bakit kayo naka-apartment? Naka-apartment kayo, tapos tatawagin nyo yung sarili nyong church? Mali. Paano naging church ang apartment? Naka-apartment kayo sa Jerusalem. Ang tawag nyo ba sa mga churches nyo rito sa Pilipinas, apartment? Ganun na ba ang terminology ng church ngayon? Apartment? Apartment kayo sa Jerusalem See? Sasabihin mo, kami pa ang malaking sulpot, Katoliko, samantalang naka-apartment kayo sa Jerusalem? Kailan naging church ang apartment, Denmar Santiago? Sabi ko sa'yo So dito sa Britannica.com na nilatag ko sa inyo, ang sabi dito, Ellen G. White is an American religious leader and one of the founders. So tanggapin mo yan, Denmar Santiago, isa sa founder mo si Ellen G. White. Hindi si Christ, ang lakas mo makaklaim. Founder ko si Kristo, isa nga sa founder ninyo, Ellen G. White, Britannica.com. Sino ang tama? Ginagamit ng mga Bible scholars ang Britannica.com. Isa sa founders nyo, Ellen G. White, paano naging si Kristo? At saka wag mong sasabihin na ang SDA, sila ang tunay na Sabbath keeper. Mali. Mali. Ang tunay na Sabbath keeper ay ang Judaism. Wag niyong agawan. Ba't inaagawan niyo ang Judaism? Law of Moses, gumagamit ng Tanakh. Sila ang tunay na Sabbath keeper. Gamit ang Jewish calendar o Hebrew calendar. Magsasabat kayo, gagamitin nyo Gregorian calendar. Bakit? Bakit kayo gumagamit ng Gregorian calendar tapos Sabat nyo Sabado? Katoliko gumawa ng calendar tapos ang gamit ninyo na Sabat ninyo, kalendaryo ng Katoliko, gumamit kayo ng Jewish calendar. Dahil ang Sabat ng Sabado, Jewish calendar ang gamit. Judaism. Kung kayo magsasabat ng Saturday, huwag kayong gagamit ng Gregorian calendar dahil hindi yan Sabbath keeper ng Sabado. Katoliko bumuo niyan. Magsasabat kayo, gagamitin nyo kalendaryo ng Katoliko. Kung kayo ay tunay na Sabbath keeper, Jewish calendar ang gamitin ninyo, Hebrew calendar, nandiyan dyan ng Sabat, ng Sabado.
Hindi pa pwedeng Gregorian calendar. Ang mga Sabbath keeper ay hindi hentil. Mga Hudyo, Judaism yan. Hindi pa pwedeng maging hentil ang Sabbath keeper. Mga Hudyo yan. Judaism nagpasimula niya. Paano kayo paano kayo tunay na Sabbath keeper? Tinanggalan ninyo? Yung mga Israelita? Sa Israel ba kayo tinatag? Sa Israel ba kayo nagmula, mga Seventh-day Adventist? Ang founder nyo, Amerikana? Kailan naging Amerikana mga Israelita? The real Sabbath keeper was Israelites, not American. How could it be ang mga Americans ang true Sabbath keeper? Eh, hindi naman Seventh-day Adventist ang first Protestant sa United States of America. Ang isa sa mga Protestants na matatagal sa United States of America, Baptist. Sa kanila nagsimula ang Security and Exchange Commission. Wala pang Protestante sa Pilipinas, ang Baptist nasa Amerika na. Paano nangyari yun? The real Sabbath keeper is SDA, tas nauna Baptist sa inyo, dyan sa Amerika. Ang tunay na Sabbath keeper, mga Israelita, hindi ka na. At hindi sila gumagamit ng Gregorian calendar. Ang tunay na Sabbath keeper, hindi gumagamit ng Gregorian calendar. Hebrew calendar, Jewish calendar. Jewish calendar ang gamit ng mga Sabbath keeper sa Old Testament, Jewish calendar. May Gregorian calendar na ba sa panahon ni Moises? Hello? Sa panahon nila John the Baptist, may Gregorian calendar na? Gregorian calendar gamit nila? Hindi. Jewish calendar ang gamit nila. Ang Gregorian calendar ay ginawa para sa mga Katoliko na ang Sabat ay Sunday. Bakit kayo gumagamit ng Gregorian calendar which is Katoliko ang bumuo tapos gagawin yung Sabado? Eh ginawa ang calendar ng Gregorian sa mga nagsasabat ng linggo. Huwag kayong magagawa ng kwento rito, Denmar. Sabi ko sa'yo pasalamat ka, hindi mo ko nilalabanan ako. Yang inarte mo? Yang pag-iinarte mo sa ibang mga Katolikong hindi ka pinagpapapansin, wag ako, Denmar. Ngayon pa lang, mangangatugtuhod mo sa akin. Ngayon, sino ang bumuo ng SDA Bible? Seventh-day Adventist Bible. Sino bumuo? Ang Seventh-day Adventist Bible ay binuo ni Ellen G. White noong 1864. No? Her Conflict of the Ages series of writings endeavored to showcase the hand of God in biblical history and in church history. Ellen G. White, Disambiguation. Yun yung references. Ellen G. White, Disambiguation. So, meaning to say, si Ellen G. White ay bumuo ng sariling Bible ng SDA na natapos noong 1864. At yung Bible pa ng SDA, kinuha pa nila sa translations ng King James Version. Kaninong translations ng King James Version? Church of England, Anglican Church, the second Protestant na kinikilala sa buong mundo na which is not entered into the Security and Exchange Commission. Saan mababasa sa Bible na kapag gagawa kayo ng sarili nyong Bible ay dapat kumopya kayo sa translations ng Protestante? Ang Biblia ng Seventh-day Adventist na sa ilalim ng pagtatranslate ni Ellen G. White noong 1864, yung SDA Bible nila, kinopya nila yan sa kinompile, ay sa translate ng Anglican Church, which is the Church of England, ang King James Version. Kung hindi nabuo ang King James Version ng Anglican Church, wala silang SDA Bible.
SDA Bible, bakit saan sila kokopya? Marunong bang makaintindi si Ellen G. White ng Latin? Kaya niyang i-translate ang Latin Vulgate? Kayang i-translate ni Ellen G. White ang Hebrew at Greek translations ng Bible? Hindi. Kaya ang Bible ng SDA, yan ay bunga ng Protestant Bible din, 66 books. King James Version. Saan ka nakakita? Gagawa ka ng Bible, kinopya mo rin sa Bible ng Protestante. Hindi mo ginawa yon. Kinopya mo. Kasi kapag sinabing ginawa, sa'yo nagpasimula. Sa'yo nagpasimula yung Bible, iba yung kinopya. Kaya tong si Ellen G. White, hindi siya gumawa ng Bible, kumopya sa Bible. Para gumawa ng sarili nilang translations. Ganon din ang Anglican Church na ginagamit usually ng mga born-again Christians, so 66 books, which is the King James Version. Hindi yan pwedeng tawaging compiled. Yan ay tinatawag na translate or kopya. Kinopya yung King James Version sa Latin Vulgate ng Catholic Church. Kopya. Ang Latin Vulgate naman, yan ay compiled dahil wala pang Bible noon. Hiwalay ang Greek manuscript at ang Hebrew manuscript ng Old Testament. Sinipi yan. Kaya nung sinipi ng Catholic Church ang mga Greek manuscript and the Hebrew manuscript or Aramaic manuscript, nung yan ay sinipi at translate para gawing isang aklat, tinawag yang Bible. Paano magkakaroon ng salitang Bible? Magkahiwalay pa noon ang Aramaican manuscript and Greekan manuscript. Hindi naman yan magkakasama eh. Ang bawat aklat na nasa Bible ay binabasa ng mga early Christians solo by solo. Hindi yan magkakasama. Halimbawa, may hawak ang ibang early Christians, sulat ni San Juan. Yung isa naman, sulat ni San Mateo. May kanya-kanya silang aklat. At itong mga aklat na to na nakikita natin sa Old Testament, yan ay hawak-hawak ng iba't ibang mga rites na umiiral during that time nung hindi pa sumisibol ang Muslim. Kaya yung Book of Matthew, references yan ng halimbawa ganitong bansa, ng Turkey, kunyari. Ang Book of John, references yan ng Egypt, Alexandrian Council. Ang Book of Peter, references ng Roman Catholic Church, yung mga Katoliko sa Rome. Ang Book of Mark, references ng Ethiopian country, dahil yan ay nasakop ni Mark. Hindi yan magkakasama. Hindi yan magkakasama, hindi yan nakuha na magkasama ang Aramaican manuscript at yung mga Greekan manuscript. No! Kinuha ng Catholic Church yan. Saan? Doon sa mga bansang sinakop ng 12 apostles. And these 12 apostles, no, yung 11 apostles dito, ang kinikilala nilang bishop is Saint Peter, Apostle Peter. And we all know that Apostle Peter is the bishop of Rome. Nasa kanya ang authority. Kaya yan nakuha. At yung nakuha yung mga manuscript na yan, hindi yan agad-agad na nakuha nila, ganito na yung pagkakasulat. No, dahil during that time, there is no such thing as verses and chapters. Hindi yan basta-basta. Nakuha ang sulat ni Pedro sa mga Petrine community. Nakuha ang sulat ni Juan sa mga Johannine community. Nakuha ang sulat ni Mark sa Markan community. Nakuha ang sulat ni Mateo sa Matthean community. Nakuha ang sulat ni Lucas sa Lucan community. Nakuha ang sulat ni San Pablo sa Paulinian community. Ang lahat ng mga kumakatawan sa New Testament, nakuha yan sa kanilang mga naging disipulo. Kaya nung ito ay nakuha ng Catholic Church, hindi yan basta-basta libro na. Pinag-aralan ang pagkakasunod-sunod ng mga aklat kung saan ilalagay ang mga talata. At nung nabuo at naayos
ng mga council, no? Ng mga council kung paano i-arrange ang mga Greekan manuscript and the Aramaican manuscript. Po, Saint Jerome translate and starting to compile the Bible. Kaya yan, ang ginawa niya ni Jerome, translate at saka niya kinompiled. Pag sinabing kinompile, ginawang aklat. Kasi hindi naman aklat dati ang New Testament. Hindi naman yan Bible. Yan ay ginagamit ng mga standard references ng mga early Christians before. At hindi yan magkakasama lahat. Hiwa-hiwala yung mga manuscript niyan. Kaya nga kung aaralin nyo ang Bible, tagpuan ng iba't ibang manuscript sa iba't ibang bansa. Kaya yung nakuha yung mga manuscript na yan, Jerome decided to compile it into a book. At yung kinumpile dito ni Jerome, yung mga nakuwang Aramaican manuscript and Greekan manuscript, tinawag na Bible. At nung tinawag itong Bible, dahil ang Bible ay isinalin sa salitang Latin, tinawag na Latin Vulgate. At nung ito ay naging Latin Vulgate, no, dahil former priest and monk Augustinian si Martin Luther, ninakaw ang kopya ng Bible ng Catholic Church, which is the Latin Vulgate, yung kopya. Kaya yung kinuha yan ni Martin Luther, nagtago yan sa Germany, unti-unti niya yung translate. Hanggang sa nahawakan yan ng Anglican Church, yung mga kopya na yan, at 50 scholars ng mga Protestant, sila ang nag-translate, kaya nabuo ang King James Version. At itong King James Version naman na ito, ang siyang kinuha ni Ellen G. White at natapos niyang i-translate ang Bible ng Seventh-day Adventist Church 1864 sa ilalim ng translation ng King James Version sa ilalim ng Anglican Church Protestante. Kaya hindi pa pwedeng maging malaking sulpot ang Catholic Church. The Catholic Church compiled the Bible. The Catholic Church is responsible kung bakit nagkaroon ng compiled book ang Christianity. Pag sinabing compiled book, binuo ang mga sulat na noon ay hindi pa aklat. Yon ang compiled. Binuo ng simbahang Katoliko ang mga umiiral na kasulatan, kaya nga manuscript, kasulatan. Binuo ng Catholic Church at pinagsama-sama ang mga Greekan manuscript and Aramaican manuscript sa iisang aklat. Kaya nga compiled, pinag-isa, aklat. That is the reason why the Catholic Church compiled the Bible. Because the Catholic Church, kami ang kumuha at sumipi ng mga manuscript na pinag-isa sa iisang aklat. Ang tawag doon, compiled Bible. Kaya bumuo, binuo, nabuo ng simbahang Katolika. At sa ilalim ni Martin Luther, pakialamerang palaka, kinuha ang kopya ng Latin Vulgate at palihim niya itong translate sa Gothenburg, Germany, na ipinagpatuloy ng Anglican Church na nabuo bilang King James Version. Na pinagkuhaan ni Ellen G. White, kaya may sariling translations ang Seventh-day Adventist Bible. Protestant Bible ang pinagkuhaan ni Ellen G. White para magkaroon sila ng Bible. Malinaw. Okay. Dito tayo. Pag sinabing Christianity o Kristyanismo, pag nakarinig tayo ng Christianity, religion. Diba? Relihiyong Kristyanismo. Christian religion. Tanong, ang Seventh-day Adventist Church ba ay isang religion? Religion ba ang Seventh-day Adventist Church? Okay. Dito tayo sa www.bbc.co.uk states,
The Seventh-day Adventist Church is a millennialist Protestant Christian denomination that was founded in the 1860s in the United States of America. Protestante. Kailan naging Protestant? Kailan naging religion ng Protestante? Protestant is not a religion. And a religion is not a Protestant. So meaning to say, no? The Seventh-day Adventist Church is not a religion. It is a Protestant denomination. You have to admit it whether you like it or not because that is a fact. That is 100% true and accurate. Sabihin nyo sinungaling ako. Seventh-day Adventist Church is a Protestant denomination. And if you are a Protestant denomination or you are under in a Protestant denominations, it means that you are not a religion. Hindi magiging religion ang Protestant denomination. Pag sinabing Protestante, sulpot ng relihiyon. Tandaan nyo yan. Pag sinabing Protestante, sulpot ng relihiyon. Bakit? Dahil nagpro-protesta sila sa religion. Yan ang Protestant. Kaya nga Protestante, protesta. Saan sila nagpro-protesta? Sa religion. Bakit dun sa religion? Dahil sila ang unang umusbong. Kaya ang Seventh-day Adventist sulpot, Protestante. Sulpot ng relihiyon. Relihiyong ano? Kristyanismo. Sa ilalim ng ano? Catholic Church. Why? Because the Roman Catholic Church sa bayan ng Jerusalem may simbahan tayo doon. Unlike them, naka-apartment. Why? Because they are Protestant. Kaya sila naka-apartment. Protestante kasi. Okay, tuloy. Dito tayo sa www.adventist.design/legal. SDA SEC registered. SEC registered ba ang SDA, Seventh-day Adventist Church? Okay. As a quick review, the name Seventh-day Adventist Church or SDA Church, its institution and organizations, its local churches and its members, the name Seventh-day Adventist Church and the logo are trademark and registered identifies. The logo at yung pangalang Seventh-day Adventist Church naka-registered po sa Security and Exchange Commission. Why? If you are a true church, if you are founded by Jesus Christ, why the Seventh-day Adventist Church was registered in Security and Exchange Commission? Who told you in Matthew 16 verse 18 na sinabihan kayo ni Christ magparehistro sa sekta? Kaya yan ang dahilan kung bakit kayo naka-apartment sa Jerusalem, mga Seventh-day Adventist Church. Because you are a Protestant, malinaw naman sa Adventist Design/legal. As a quick overview, the name Seventh-day Adventist Church or SDA Church, its institutions and organizations, its local churches and its members, the name Seventh-day Adventist Church, the name, and the logo are trademark and registered identities. Nakarehistro kayo. Kaya pag nakarehistro kayo sa Security and Exchange Commission, bawal kayo sa Jerusalem. Kaya kayo naka-apartment. You have to admit it, then Mar Santiago. Tanggapin mo yan. Yan ang totoo.
Okay. Kailan na irehistro ang SDA Church sa Security and Exchange Commission? Kailan? Okay. Wikipedia.com states the SDA Church or the Seventh-day Adventist Church had its root in the Millerite movement of the 1830s to the 1840s during the period of the Second Great Awakening and was officially founded in 1863. Prominent figures in the early church included Hiram Edson, Ellen G. White. 1863, nagparehistro ang SDA Church, Seventh-day Adventist Church, sa Security and Exchange Commission. Why you have to do that? Why you have to do that? The Roman Catholic Church, our mother church that you can see in the Vatican, which is dyan sa Rome, we are not under in the Security and Exchange Commission. Jesus Christ never teach us na iparegistered ang iglesia niya. Why should we? Every religion, they are not under in Security and Exchange Commission. Ang Islam, hindi yan registered ng Security and Exchange Commission. The Buddhist, the Hinduism, the Judaism, the Taoism, hindi yan under ng Security and Exchange Commission. Why? Hindi pwedeng irehistro ang religion. That's why ang mosque ng Muslim exposed sa Jerusalem because Islam is a religion. Ang mga templo and synagogue ng Judaism ay exposed sa Jerusalem. Why? Because Judaism is a religion. And ganyan din ang Catholic Church. Our churches is exposed in Jerusalem. Actually, in Israel too. Exposed. Why? Because the Catholic Church is a religion. So why the churches of Seventh-day Adventists in Jerusalem, bakit kayo naka-apartment? Dahil bawal sa inyong ma-expose because you are not a religion. You are a Protestant denominations. Pag sinabing Protestant denominations, kayo ang sulpot ng religion. Ang SDA, sulpot yan ng Kristiyanong relihiyon under ng Catholic Church. Ang Saduceo, Pariseo, yan ang sulpot ng Judaism. Sekta yun. Ang Muslim, may mga sulpot din yan sa ilalim ng mga Muslim. So, lahat ng mga religion, may mga sulpot yan. At isa sa sulpot ng simbahang Katoliko na which is kami ang tunay na religion ng Christianity, SDA, the Seventh-day Adventist Church. Na? The Seventh-day Adventist Church. Ken Cyrus, sabi mo wala pang ipinababata sa early Christians ang Security and Exchange Commission. Sabi mo yon, early Christians, okay. Sino ang nagpasimula ng SEC registration sa Pilipinas? Sige. Bakit kailangan magkaroon ng SEC registration? Sino ang nagpasimula ng SEC registration sa Pilipinas? Early Christians ba? Exactly, Ken Cyrus. Ang INC to si Ken Cyrus. Wala pa namang ipinababatas sa early Christians ang SEC registration. Yes! Kaya nga hindi kami SEC registered. At wala kahit kailang inutos ang mga sinaunang Kristiyanong iparehistro yan, yung iglesia. Wala. Ken Cyrus ng Iglot, INC. Sino sa mga sinaunang Kristiyano, name one, na nag-utos na ang simbahan mo dapat mong iparehistro sa sekta? Sino ang nagpasok ng Security and Exchange Commission sa Pilipinas? Sinaunang Kristiyano ba? Sinaunang Kristiyano? Kailan nagsimula ang SEC registration? Ipaliwanag mo. Talagang hindi yan, talagang wala pang ipinababata sa early Christian ang Security and Exchange Commission kasi hindi naman yan ipinag-uutos na dapat nakarehistro ka sa sekta.
Martin Luther, the Lutheran Church, hindi yan sect-registered pero Protestant denomination. Nagtatag siya ng Protestant Reformation. Si Martin Luther, hindi yan sect-registered. Si ang Anglican Church, hindi yan sect-registered. Ang Presbyterian, hindi yan sect-registered pero Protestant. Bakit kayo? INC 1914, ang SDA, Protestant kayo at bakit pa kayo sect-registered? May mga Protestanting hindi naman nakarehistro sa sekta. May mga Protestant na hindi sect-registered. Bakit hindi sila bahagi ng sect-registered? Bakit ang INC nasa sekta kayo? Ba't nasa sekta kayo? Kapag nakarehistro ka sa Security and Exchange Commission, ano ang nakalagay doon? Ken Cyrus. Ano ang nakalagay sa affiliation ng INC sa SEC registration? Corporation, wag kang sinungaling. Mukha yatang hindi mo pa pumunta ka ng Security and Exchange Commission, INC. Ano ang affiliation yan? Corporation. Ilan ang founders nyo? Ilan ang founders nyo, Ken Cyrus? Na nakarehistro sa Security and Exchange Commission, hindi yun pwedeng burahin. Nung pinarehistro ni Felix Manalo ang INC sa Security and Exchange Commission, ilan ang founder nyo? Hindi yun pwedeng mabura kasi yun ang taon ng pagkakatatag ninyo. Anong affiliation? Kailan nagsabi si Kristo na ang aking simbahan ipaparehistro mo sa SEC tapos ang affiliation, corporation? Kailan? Saan mababasa yon, Ken Cyrus? Pumunta ka sa Security Exchange Commission, hinahamon kita. Hinahamon kita, Ken Cyrus. Ano ang affiliation ng INC sa Security and Exchange Commission? Ano? Corporation. Ilan ang founders nyo sa Security and Exchange Commission? 11. 11 ang pinatala ni Felix Manalo nung yan ay pinarehistro nyo nung 1914. Di mo alam yan? Saan mababasa? Tinatanong kita, Ken Cyrus, anong affiliation pagkakakilala ng SEC registration sa INC? Anong affiliation nyo ninyo? Kailan naging corporation ng Matthew 16 verse 18? Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko aking korporasyon? Ganun ba yon? Si Kristo nagtatag, tas founders nyo, 11. Itatayo ko ang aking iglesia, isa lang. Isa lang. Bakit 11? Sige, Ken Cyrus, ilatag mo kung nakarehistro ang iglesia na nasa Roma. Kung nakarehistro ang iglesia na nasa Jerusalem, saan sila nakarehistro sa Security and Exchange Commission? Tatandaan mo, ang pananampalataya ng mga Katoliko na nasa Pilipinas ay nagmula sa bayan ng Roma, sa pangunguna ni San Pablo at ni San Santiago. Hindi naman Krisyanong bansa ang Pilipinas, kaya hindi mo pwedeng silipin ang Christianity sa Pilipinas, kundi kung saan yan nagsimula, Mother Church. Sige nga. Bigyan mo ako ng standard references mo na ang Vatican ay under ng Security and Exchange Commission. Bigyan mo ako sa bayan ng Jerusalem, yung simbahan namin dyan ay under ng Security and Exchange Commission. At patutunayan ko sa iyo na kayo ay sekta dahil may apartment lang kayo sa Jerusalem. May video ako niyan. Apartment lang kayo sa Jerusalem. Hindi kayo naka-expose. Bakit? Bawal kayo. Sec-registered kayo. Bakit kaming mga Katoliko naka-expose simbahan namin sa Jerusalem? Bakit kayong mga INC naka-apartment? Sige. Bawal ang sec-registered sa Jerusalem. Kinakailangan ng ilalatag mo na registration na sinasabi mo. Galing ng Roma at galing ng Jerusalem. Dahil dyan nagmula ang aming pananampalataya dito sa Pilipinas. Ang nagdala ng pananampalataya dito, Espanya. Ang nag-convert sa Espanya, si Apostol Santiago, Apostol Pablo. Si Apostol Santiago, Apostol Pablo, galing ng Roma.
Ngayon mahanapan ng SEC registration ng Roma. At saka ang Jerusalem. Kayo ang sekta dahil naka-apartment lang kayo, boy. Ang Jehovah's Witness nga nag-request sa Jerusalem sa bayan ng Israel na kung pwede sila magtatag ng iglesia doon. Ano sabi ng Jerusalem? Bawal. Bawal. Kung SEC registered ang Vatican, bawal kami sa Jerusalem. Bawal sekta doon, tanga. Kung ang Catholic Church ay under ng Security and Exchange Commission, wala kami dapat sa Jerusalem. Bawal ang Security and Exchange Commission doon, tanga. Kayong mga INC ang nasa Security and Exchange Commission. Affiliated nyo, pagkaka-description ng iglesia nyo, corporation. Ilan ang founders nyo? 19, yan ang totoo. Engot na to. Sa akin ka pa makikipagkabugan? Security and Exchange Commission talaga sa Roma? Meron? Jerusalem meron? Bakit naka-apartment SDA? Bakit naka-apartment ang INC doon kung meron? Sos, tatanga nyo. Palibasa kasi mga uto-uto kayo. No? Kaya ang Seventh-day Adventist Church, ipinarehistro nila yung kanilang protestanteng simbahan noong 1863. Now, ang Catholic Church, yan ay dapat, o ang Christianity, let's say, ang Christianity dapat yan ay mula sa lahi ng mga Hudyo. Saan lahi nagmula ang Christianity? Sa Kana? Saan lahi nagmula ang Christianity sa Pinoy? Felix Manalo, talaga ba? Pinoy? MCGI, Eli Soriano, Pinoy? Nagmula sa lahi ng Pinoy ang Christianity, talaga ba? Ha? Wawa? Hudyo! So, saan lahi mula ang Seventh-day Adventist Church Denmar, Santiago? Saan lahi mula ang bumubuo ng Seventh-day Adventist Church Denmar, Santiago? The Seventh-day Adventist Church, known for its observance of the Sabbath on Saturdays and some other unique beliefs and practices, traces its origin to the United States of America in the first half of the 19th century. Mula kayo sa lahi ng Kano. Kailan naging Amerikano? Amerikano alagad? Blue eyes? English speaking? Yung Bible pala natin nagmula sa wikang Ingles? Hindi pala Greekan at Aramaican yan. Ingles. Bakit? Malinaw The Seventh-day Adventist Church, Wikipedia, the Seventh-day Adventist Church, known for its observance of the Sabbath on Saturdays and some other unique beliefs and practices, traces its origin to the United States of America in the first half of the 19th century. Amerika! Kailan napunta ang Matthew 16 verse 18 sa Amerika? Kailan? Sinabi ni Kristo dun sa Amerika? Sa part sa Amerika? Saan? Amerika? Ang 12 apostles, Kano? Narehistro ang SDA Church, 1863? Maging ang logo at pangalan ng Seventh-day Adventist Church nakarehistro? Britannica.com, kinikilalang founder si Ellen G. White ng Seventh-day Adventist, mali Britannica.com? Ginagamit ng mga Bible scholar?
True Church, SDA, naka-apartment sa Jerusalem? Bakit hindi kayo maglantad doon? Nagkalat ang mga simbahan nyo sa Pilipinas. Bakit hindi nyo ikalat kayo sa Jerusalem? Tignan ko na kung di kayo makulong. Ikalat nyo doon. Baka nagsasabi kayong malaking sulpot ang Katoliko, tapos kayo sa Jerusalem naka-apartment? Kaming Katoliko, naka-expose simbahan namin? Kami pasulpot? Milyon-milyong mga tao sa iba't ibang lahi at iba't ibang bansa dinadayo ang Jerusalem? Ang simbahan ng Katoliko? May mga sulpot, mga pumupunta ron, nagpe-picture-picture pa? Tas kami pasulpot. Tas kayong mga naka-apartment dun sa Jerusalem, kayo True Church. Kailan naging church ang apartment? So ang tawag ninyo sa simbahan nyo dito sa apartment dito, church. Kailan naging church ang apartment? Naka-apartment sa Jerusalem, church yon? Sige nga, Jezreel Shem. Kailan naging church ang apartment nyo sa Jerusalem? Iba na pala definition ng church nyo, apartment na. Naka-apartment kayo doon. Hindi kayo mag-expose. Kami pa malaking sulpot, tas kayo naka-apartment sa Jerusalem. Kami pa malaking sulpot, yung simbahan namin naka-expose sa Jerusalem. Tas kayo yung tunay na iglesia, pero naka-apartment lang kayo, nagtatago kayo sa mga Hudyo. Bakit? Bawal. Bakit kayo bawal doon? SEC-registered kayo. Security and Exchange Commission. Bakit? Hindi kasi kayo kinikilala ng mga Hudyo. Natatag ni Kristo. Kaya nga kayo nagtatago eh. Kung tatag kayo ni Kristo, bakit kayo magtatago? Kami nga naka-expose eh. Pumunta ka nga ng Jerusalem? Tanungin mo mga Hudyo doon? Sino nag-aalaga ng SDA Church sa Jerusalem na Hudyo? Pangalanan mo. Ang nag-aalaga ng mga simbahan sa Jerusalem ng Katoliko, mga Hudyo. Dahil bayan ng Israel. Sos! Ang kokonti nyo na lang sa Pilipinas, Seventh-day Adventist Church. Huwag kayong magmalaki dito. Mas marami pa INC sa inyo. Daming-dami kayo sa mga kaanib nyo dito. Kaya nga konti lang kaanib nyo dito eh. Doon kayo sa Amerika. Dahil dyan ang lahi ninyo. Ang konti-konti nyo lang dito. Marami ba kayo dito sa Pilipinas, mga SDA? Sos! Sabbath Keeper, SDA, wow! Israel! The true Sabbath Keeper, mga Israelita, kano kayo? Lahi kayo ng mga Amerikano, paano kayo magiging Sabbath Keeper? At yung mga Sabbath Keeper ginagamit, Hebrew calendar, Jewish calendar. Magsa-Sabbath Keeper kayo, gagamit kayo ng Sabado ng pagsamba, Gregorian calendar, hindi naman Sabado ang Gregorian calendar. Kailan naging Sabado ang Gregorian calendar? Ang Gregorian calendar, hindi yan Sabado ang pagsamba. Kami gumawa niyan, linggo yan. Hanip. Galing nyo. Gregorian calendar, ginawa nyong pang Sabado. Kami bumuo. Kami bumuo ng Gregorian calendar, gagawin yung Sabado yung pagsamba dyan? Hindi naman pang Sabado yung Gregorian calendar. Gumamit kayo ng Jewish calendar, yan ang ginagamit ng mga Sabbath Keeper na Sabado. Gagaling nyo naman. Tigas ng panga nyo. Kaya malinaw, no? The Seventh-day Adventist Church is a millennialist Protestant ayon mismo sa www.bbc.co.uk. Now, who is the first Protestant? Dito sa nationalgeographic.com, Martin Luther, a German teacher and a monk, brought about the Protestant Reformation when he challenged the Catholic Church teachings starting in 1517. Oy, gising! Sa nationalgeographic.com, ang unang lumaban sa Katolikong Protestante, Martin Luther, hindi SDA.
Ha? Martin Luther, hindi SDA, Jezreel Shem. Huwag kayong magkiklaim na religion kayo, Protestant denomination kayo, gumising ka. Yung Biblia, yung SDA, translate yan ni Ellen G. White gamit ang King James Version. Ang King James Version, kinuha naman yan, yung kopyang yan sa Latin Vulgate. Ang Latin Vulgate ay compiled ng Catholic Church galing sa Greekan manuscript and Aramaican manuscript. Huwag ka magmamalaki dito. Ang konti lang ng SDA sa Pilipinas. Mababawasan pa kayo lalo. Daming-dami kayo sa mga kaanib nyo rito sa Pilipinas. Mas marami pa INC sa inyo. Mas marami pa INC sa inyo rito, Jezreel Shem. Huwag kang galing na galing sa sarili mo. Tignan mo nga yung page nyo, nilalangaw. Bakit nilalangaw ang page ng SDA? Hindi kasi kayo magagaling. Sino naman magtsatsagang manood sa inyo? Galing na galing ka sa sarili mo, Jezreel Shem? Talaga ba? Wala na nga kayo. Apartment na nga lang kayo sa Jerusalem, magmamataas ka pa sa akin dito. Apartment lang ang SDA sa Jerusalem, bawal kayong lumantad. Yan ang totoo. Nakatago kayo, bawal. Makukulong kayo. Bakit? Sulpot kasi. Sulpot. Ganon din kayo, Ken Cyrus. Ang INC sa Jerusalem, naka-apartment kayo. Bakit? Sulpot kasi. Protestante. Sulpot. Okay. Dito tayo sa https://homeworkstudy.com. Martin Luther is the first Protestant, but they wouldn't take the name Protestant until 1529. See? First Protestant, Martin Luther. Huwag yung sabihin hindi Protestant ang INC, hindi Protestant ang Seventh-day Adventist Church. Wow! Tindi. Martin Luther, 1517, nung siya ay nagakla sa simbahan, pero hindi niya pa binitbit ang salitang protestante. No? Not until 1529. 1529, doon niya lang sinabi na protestante siya. Pero wala pang Protestant word noon nung lumalaban si Martin Luther sa Catholic Church. O, alam niyo na. Sus.